Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, ang EPS worker dito sa South Korea. At gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang aking kaunting natutunan tungkol sa Korean language. Lesson D, dobleng katinig. Atin muna pong pag-aralang isulat itong 5 double consonants. Pa, ja, da, ka, sa. Pa. Gagawa po kayo dito ng dalawang ba. 1 taas pababa, 2 taas pababa, 3 kaliwa pa kanan, 4 kaliwa pa kanan, and then another ba. 5 taas pababa, 6 taas pababa, 7 kaliwa pa kanan, 8 kaliwa pa kanan. Pa. Ja. Dalawang ja. 1 kaliwa pa kanan, taas pababa pa kaliwa. 2 taas pababa pa kanan. Then another ja. 3 kaliwa pa kanan, taas pababa pa kaliwa. Then 4 taas pababa pa kanan. Ja. Ta. Dalawang da. 1 kaliwa pa kanan, 2 taas pababa kaliwa pa kanan. Another da. 3 kaliwa pa kanan, 4 taas pababa kaliwa pa kanan. Da. Then ka. Ito po ay dalawang ga. 1 kaliwa pa kanan, taas pababa. 2 kaliwa pa kanan, taas pababa. Ka. Sa. Dalawang sa. 1 taas pababa pa kaliwa, 2 taas pababa pa kanan. Then another sa. 3 taas pababa pa kaliwa, 4 taas pababa pa kanan. Sa. Atin naman pong pag-aralang isulat itong 6 pang double vowels. Yun nga po palang double vowels ay pinagsamang dalawang single vowels. Ito pong tatlong ito, sabi ko nga po sa modern Korean ay magkakaparehas na lang yung bigkas niya. Magkakaiba ng spelling pero magkakaparehas ng tunog o ng bigkas. We, pinagsamang o at saka e. We, pinagsamang o at saka i. We, pinagsamang u at saka e. Wo, pinagsamang u at saka o. Wi, pinagsamang u at saka i. Uy, pinagsamang u at saka i. We. Gawa muna tayo ng o. 1 taas pababa, 2 kaliwa pa kanan. Then e. 3 taas pababa, 4 kaliwa pa kanan, 5 taas pababa. We. Then we. Isang o tsaka isang i, gawa tayo ng o. 1 taas pababa, 2 kaliwa pa kanan, then 3 taas pababa. Isang o tsaka isang i. We. Then we. Gawa muna tayo ng isang u. 1 kaliwa pa kanan, 2 taas pababa, then e. 3 kaliwa pa kanan, 4 taas pababa, 5 taas pababa. We. Wo. Gawa muna tayo ng isang u.
1, kaliwa pa kanan, 2, taas pababa, then O, 3, kaliwa pa kanan, 4, taas pababa, wo. Wi, gawa tayo ng U, 1, kaliwa pa kanan, 2, taas pababa, and then E, 3, taas pababa, wi. Uy, gawa tayo ng U, 1, kaliwa pa kanan, then E, 2, taas pababa, uy. Meron po ditong ilang example ng double vowels. So, para mabigkas ang isang double vowels, kailangan din natin lagyan ng bilog o yung iyong. Dito po sila inilalagay. We, wo, and uy. Diyan po sila nilalagay. Hindi po pwede dito sa taas. Kapantay lang. Pwede na po silang mabigkas. Naulit ko po, pag wala pong iyong or yung bilog na yan, hindi po sila pwedeng basahin. Kailangan mayroong iyong or consonant sa unahan na hindi nabibigkas yung isang vowels mapa single man o double vowels. Atin pong pag-aralang bigkasin ang pagkakaiba nitong we at saka wi. Kung titingnan nyo po, halos magkapareha sila. Po kayong malilito, nagkaiba lang sila sa ito yung guhit na sa taas, ito sa baba. Ito ay O, ito ay U. Kaya wag po kayong malilito dahil ito po ay madalas gamitin sa Hangul. No, madalas gamitin ng mga Korean. Ang dalawang to. Kaya wag kayong malilito, isang we at saka isang wi. Dito po tayo sa pagkakaiba ng bigkas ng single consonants at itong double consonants. Kung ang single consonants ay mayroong hard and soft sounds, ito namang dobleng katinig or double consonants ay more energy ang bigkas. Sabi ko nga, mas matigas ang bigkas nito. Kung ito ay binibigkas ng ba, ito naman ay pa. Mas matigas, buo, solid. Ito ay ja, ito ay ja, da, ta, ga, ka, sa. Bokabularyo po ulit tayo mula sa napag-aralan natin ngayon tungkol sa dobleng katinig or double consonants, ganoon na rin sa double vowels. Examples: qui, ear. Ito po yung double vowels and sa taas niya ilalagay yung consonants na ga, qui. To, again, double consonants, then O, tu. Twi, ibig sabihin yan ay back o rear. Ito yung double vowels, then sa taas niya ilalagay yung consonants na da, twi. Mo or what, ito yung double vowels and sa taas niya yung consonants na ma, mo. Chada, salty, ito yung double consonants na ja. Peggy, subtraction, double consonants na pa. Kuri,
tail. Double consonants na ka. Twegi, pig. Ito yung double vowels na we. And then, sregi, garbage or trash. Double consonants na sa. Sana po ay may natutunan kayo sa lessons natin ngayon. And next lesson po ating mong pag-aralan yung katinig sa hulihan or final consonants. Sa Korean tawag doon ay pachim. Yun po ang pag-aaralan natin sa next lessons. Please subscribe to my channel na lang po and click na rin po yung bell button para ma-update po kayo kung may bago po ang upload ng mga videos. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.